Ang China meron daw Cywar tactics na tinatawag mga tol, kaya kailangan mag-ingat ang Pilipinas dito, no? Huwag tayo basta-basta kakagat o pauuto sa tinatawag na Cywar. Ano nga ba yung Cywar na to o Psychowar? Psychowar tactics ng China. Yan ang ating panonoorin mga tol. Bibigyan ng reaction video at commentary mula rito sa channel ni Sir Pau PH mga tol. Yan, huwag mong kakalimutan mag-subscribe sa kanyang YouTube channel. Nakalagay po ang link sa ibaba. Yan, huwag mong kakalimutan, paki-like na rin ang video. At kung bago ka pa lamang dito at trip mo yung mga ganitong klaseng commentary, syempre huwag mo rin kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may mga bago tayong video tulad nito. Huwag na natin patagalin pa, total wala na rin naman tayong hinihintay na eh. Panoorin na natin to. Sir Pau PH. Mga kaalyado, pag-usapan natin itong banta ng National Security Council sa mga Pilipino at mga opisyal ng ating pamahalaan. Sa dinami-rami ng karahasan, kawalang hiyaan at kasakiman na ginagawa ng China, halos lahat na ng estratehiya ay ginamit na nila para maisakatuparan ang mga plano nila sa mga inaangking teritoryo sa West Philippine Sea. Andyan na nagtayo sila ng sariling mga artificial island, mang-espiya, mangharas sa mga barko ng Pilipinas, nagpapatupad ng sarili nilang mga batas, mag-imbento ng sariling mapa, hanggang sa itong issue na naman ngayon sa kasalukuyan na nag-imbento sila ng sariling kasunduan daw kuno ng Pilipinas sa bansa nila. Daling-dalin ni Sir Pau no, yung tactics nila mga tol. Kasi malakas na bansa rin naman talaga sila eh. Mayaman, marami silang pera, marami silang pondo, no. So ang naging tactic nila, syempre aral nila kung ano yung takbuhan o sistema nitong mundo. Alam nilang walang pangil ang UNCLOS, walang pangil ang United Nation para sa kanila. Kaya naman sila ang naglalabas na lang ng pangil nila, di ba? So ang gagawin nila, ito, gumawa sila ng imbentong mapa nila, yung 9-dash line nila, no. Sa kanila naman galing yun eh. Wala namang ibang pinanggalingan yun kundi sa kanila eh. Iginigiit nila na yun daw ay minana nila at yun daw ay talagang teritoryo nila. Diba? So, ano nila yan? Claim nila yan. Yung buong South China Sea. Kabilang na rin pati yung EEZ o yung West Philippine Sea ng Pilipinas. Ngayon, tinayuan nila yan ng ano. Noon pa, dati pa nung wala pang Court of Arbitration, wala pa, hindi pa natin inaan yan. Hindi pa natin sinasubmit yan doon. Diba? Claim na nila yung mga isla dito sa Pag-asa, sa Spratly. Diba? Pinagsasakop na nila yan. Nagtayo na sila dyan ng mga artificial island nila at saka ng base militar nila. Panahon ni ERAP, ang ginawa ni ERAP, sinadsad niya yung barko ng BRP Sierra Madre. Kasi yun lang ang kaya ng Pilipinas eh. Hindi natin kaya magtayo ng isla eh. Kaya ang kaya lang natin, isadsad yung barko natin at gawing outpost. Diba? Mula nun, tuloy-tuloy pa rin ang pagsakop nila hanggang dumating yung 2016 nga, nagsubmit tayo ng apila natin doon sa Permanent Court of Arbitration at nanalo nga tayo, no, pinawalang bisa yung claim ng China. Pero hanggang dun lang yun, 'di ba? Hanggang dun lang yun, walang kukundina sa kanila, walang kakastigo sa kanila, hanggang dun lang yun. O Pilipinas, sige na, kayo na nanalo, bahala na kayo sa buhay nyo. Parang ganun ang lumalabas, no? Pero dahil nga hindi pabor sa kagustuhan ng China yun nangyari, binaliwala nila yung batas, hindi nila inintindi yun. Para sa kanila, ano yun, walang kwenta yun, papel lang yun, verbal lang yun, parang ganun. So ang ginawa nila, mas lalo silang naging agresibo. Ganun ang gusto nyo hahanap pa kayo ng kakampi. O sige, tignan natin kung kaya nyo kami. Kaya mas naging agresibo ang China. Diba? Tayo, may pinangahawakan tayo na ayon sa UNCLOS o sa Pilipinas yan, ayon sa batas natin, sa atin yan. Pero para sa China, kaya nyo ba kaming tapatan? 'Di ba? Yun ang ginagawa nila. Pero play safe pa rin sila. 'Di ba? Hindi sila gumagamit ng ng mga armas. Ginagamit lang nila ito pantaboy. Yan yung water cannon na yan. Tas nang babangga lang yan. Mga ganun nanghaharang lang yan. Sinasabi nila appropriate action daw yun kasi teritoryo daw nila yan eh. Wala naman daw bisa yung claim natin dyan eh. 'Di ba? Ganun sila maglaro. Pero kung mapapansin nyo mga kaalyado, lahat ng ito ay pawang walang mga legal na basihan at imbento lamang ng mga dahilan. Dahil nga po ito ay estratehiya lamang o paraan at nakadepende po ang China kung paano kakagat ang Pilipinas sa mga patibong na hinahain nila.
Diba? Sa Indonesia nga papasok sila dun eh. Kasi mahilig nga sila mang-claim eh. Sa Indonesia papasok sila. Kaso hindi nila kaya yung maliit na bansang yun eh. Bibigyan lang sila ng isang warning. Pag hindi ka umalis dito, lubog yung barko mo. Ganun. Sa Pilipinas, wala tayong magawa eh. Sumbong na lang tayo, iyak na lang tayo eh. So magandang araw po sa inyong lahat mga kaalyado. Isang panibagong video na naman. Paki-like and subscribe muna bago natin simulan. Maraming salamat po. Mga kaalyado, tungkol ulit ito doon sa iginigiit ng China na nangako raw ang Pilipinas na aalisin na ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal na sarili nating pag-aari o teritoryo. So mga kaalyado, bakit ba natin makailang ulit ng tinalakay itong topic na ito? Kasi nga mga kaalyado, itong issue na ito ay nagki-create ng gulo o pagkalito sa isipan ng mga tao. Yeah. Kaya nandito ako ngayon para malinawan kayo na itong issue na ito ay hindi dapat problemahin o pagtuunan ng pansin dahil lahat ng ito ay pakulo lamang ng China para pagwatak-watakin at sirain ang pagkakaisa ng mga mamamayang Pilipino. Lalo na yung mga opisyal ng ating pamahalaan. Tama. Kung matatandaan nyo doon sa video na in-upload ko recently, ito po yung nasa screen. Yan, yung nasa screen na yan. Sinabi ko dito ang analysis ko sa videong ito tungkol sa pangakong ito kuno ng Pilipinas sa China. Base kasi sa analysis ko dito mga kaalyado ay estratehiya lamang ito o bagong estratehiya ng China para guluhin ang mga Pilipino at mga opisyal ng pamahalaan upang maisakatuparan ang mga plano nila sa West Philippine Sea. Tama naman yung analisa ni ni Sir Pao. Pero ako naman, actually magulo na talaga Pilipinas. Wala na tayong pagkakaisa, yun ang problema sa atin mga tol. Nagkakaroon lang tayo siguro na pagkakaisa dati kapag may laban si Pacquiao no? Pero kita nyo naman tuwing eleksyon mga tol, divided talaga tayo. Kanya-kanyang manok di ba? Tapos pati mga personal na buhay nadadamay. Di ba? Hindi yung tipong sinusuportahan mo. Yan ba sinusuportahan mo? Sige, eto sinusuportahan ko eh. Pero friends pa rin tayo Pero nakita naman natin mga tol, yung nitong nakaraang eleksyon, di ba? Pati mga magkaibigan, mag-asawa, magkamag-anak, nag-aaway-away dahil sa politika. Ganong katindi. Ganong katindi sa Pilipinas, mga tol. 'Di ba? Kaya napakadali para sa China kung guguluhin tayo kasi gulo na tayo magulo na tayo Yun ang katotohanan So hindi po tayo nagkamali ng analysis mga kaalyado dahil sa inilabas na artikulo ng Philippine Star ay sinabi ni National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya na ang nagkakawatak-watak na paninindigan ng mamamayang Pilipino at opisyal ng pamahalaan ay ang tanging hinahangad ng China para maipakalat ang mga kasinungalingan tungkol sa mga issue sa West Philippine Sea. Ayon pa nga kay Director General Malaya ay nakikita niya na maraming Pilipino na ang nauhulog sa patibong ng China. At sa isang interview nga ay hinamon ni Malaya ang kolumnistang journalist na si Rigoberto Tiglao na magpakita ng katibayan tungkol sa sinasabi nitong pangako ng Pilipinas sa China noong 1999. Di ba? Isa pa to. Siyempre, yung mga maka-ERAP at anti-ERAP maglalaban sila. Kita nyo? Alam niyo, nag-aaway tapos biglang lumutang yung pangalan ni Duterte. Siyempre, yung mga anti-Duterte, mag-iingay din yan. Gagamitin nila yung issue na yan. Diba? Tapos yung mga pro-Duterte, siyempre magagalit din yan. Bakit nyo idinadamay si Tatay Diggs, diba? Pero yung mga anti-Marcos, wala na sila magagawa kasi nagsalita na si PBBM Sabi niya, kung meron mang agreement na ganyan, diba, papawalang visa na yun, abolish na yun. So hindi na damay si PBBM dito. Sa mga nakaraang administrasyon na lang. Kung may katibayan ka, ay ipakita mo na para hindi na nalilito ang mga tao sa panlilinlang ng China. China ang totoong may claim dito sa issue na ito. Tama. Kaya dapat China din ang magpakita ng katibayan. Dahil habang tumatagal, ay nahuhulog na tayo sa trap ng China. Imbis na tayo ay magkaisa bilang isang nasyon, kumbaga mga kaalyado, sa ginagawa ni Tiglao ay kinakalaban ng Pilipino ang kapwa Pilipino dahil sa pag-iisip na may traidor sa bayan. Sabi pa ni Director General Malaya na itong psychological warfare na ginagawa ng China ay nagiging sanhi ng pagkakawatak-watak ng ating pamahalaan at mamamayan. At dahil dito, mas lumalakas ang posisyon ng China sa mga issue sa West Philippine Sea. Aniya, sa panahon ngayon, kailangan natin ng pagkakaisa. Kailangan nating ipakita sa mundo na alam nating mga Pilipino
ang posisyon natin sa West Philippine Sea. Walang saysay at walang basehan ang mga sinasabi ng China. Tama. Kahit yung dokumento na sinasabi nilang magpapatunay ay hindi pwedeng gamiting panlaban. Tama. At tama po tayo doon sa sinabi ko na ang verbal agreement ay walang timbang. Kumbaga ay anytime pwedeng i-withdraw ang kasunduan. Dahil nga walang permahan na naganap. Kumbaga ay pinangakuan ka na nga, gusto mo pa to pa rin. O di ba? Dito na isahan ang China kung totoo man nga na merong verbal agreement na nag-i-exist. Sa totoo lang nga mga kaalyado China ang totoong sumira sa pangako. Matapos nitong i-fully militarized ang Mischief Reef at nagmatigas na sundin ang pakiusap ng Pilipinas na iwanan ang Panatag Shoal o Scarborough Shoal na sakop ng exclusive economic zone ng ating bansa. At dagdag pa mga kaalyado ni Director General Malaya ay kailangan na ma-settle down agad ang deklarasyon ni Pangulong Bongbong Marcos na walang ipinangako ang Pilipinas na aalisin ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Saka huwag kayo ma-pressure. Di ba parang nape-pressure ng pamamahal? Teka, wala na may pinangako ang ipinangako ang gobyerno Huwag kayo ma-pressure dyan. Hayaan nyo sila. At kung meron man ngang kasunduan, ay nire-rescind ito ng ating Pangulo. Mga kaalyado, inaakusahan din ni Director General itong si Rigoberto Tiglao na ginagatungan nito ang issue at nililito ang mga tao at nakikipaglaro sa pakulo ng China. Sa tingin nyo mga kaalyado, itong si Rigoberto Tiglao ba binayaran ng China para guluhin ang pamahalaan ng Pilipinas? No comment. Ano sa tingin nyo? Hindi ko alam. Unfair at hindi akma na idamay pa ang pangalan ni ex-president Erap Estrada sa mga issue na ito. Na sa katunayan nga ay ito ang dahilan kung bakit meron tayong outpost ngayon sa Ayungin Shoal. Kailangang itatak sa isip ng mga opisyal ng gobyerno at mga mamamayang Pilipino na ang panlilinlang na ito ng China ay isang saywar strategy lamang. Saka hello, kung nangako si Erap sa inyo, China 24 years ago, ang dami ng administrasyon ng dumaan, naalala ninyo, napabagsak pa si Erap napatanggal siya sa pwesto, isang presidenteng na-impeach, napawala siya sa pwesto, pumalit na si Gloria, si Noynoy, si Duterte, tapos si PBBM na ngayon. Ngayon hinahanap nyo pa yung pangako ni Erap kung sakali man kung sakali lang na si Erap nga ang nangako. Hinahanap nyo pa ba yung pangakong yun? No? Kaya malabo na rin talaga yon. Saka unang-una nga 'di ba, si ex-president Erap nga ang nagpasadsad nun Tapos siya ang mga ngakong aalisin. Nagsayang lang siya ng barko nun. Di sana napapakinabangan pa rin yung BRP Sierra Madre ngayon as working vessel, 'di ba? O sa madaling sabi ay isang mind games. At bilang pagtatapos sa panayam kay Director General Malaya ay ito ang kanyang huling mensahe sa mga opisyal ng gobyerno at mamamayang Pilipino. Well, since our country has high consciousness, I think we should let the Senate do its job. That's an co-equal branch of government. But I hope we take it with a grain of salt. I hope our minds are open to the fact that this is just a saywar, cognitive warfare of China against us. And if we hear anything from them, let's not take it seriously. So ang ibig sabihin nga po mga kaalyado ng paalala na ito ni Director General Malaya, sa madaling sabi ay manatiling buksan ang isipan nating mga Pilipino at mga opisyal ng gobyerno na ang ginagawa na ito ng China ay isang saywar lamang or cognitive warfare ng China para kalabanin ang ating bansa. At kung may marinig nga tayo ulit na mga issue galing sa China, ay wag natin itong tanggapin ng seryoso. Siyempre naman mga kaalyado, sa dinami-rami ba naman ng ginawang kasinungalingan ng China, maniniwala pa ba tayo? Tama. Siyempre wag na tayong maniniwala mga kaalyado. Okay? Approve. Laging tatandaan mga kaalyado na magbabase tayo lagi sa ebidensya at sa legal na dokumento bago tayo tuluyang maniniwala. Okay? Okay. Yun lamang po. Maraming salamat sa inyong lahat. Saka 'di ba, tulad nga ng sinabi rito, ginugulo lang daw ang mga mamamayan. Ang problema kasi talaga magulo na ang Pilipinas Kailangan talaga natin magkaisa. Kaso tignan nyo naman, may mga pro-China, may mga pro-US. Naglalaban din yung mga yun 'Di ba? Hindi naman kayo inaano ng China, hindi naman kayo ginigera ng China, hindi wala namang ginagawa ang China 'Di ba? Yun sinasabi nila. Tagalog naman ang salita nila, Pilipino naman sila, pero pro-China sila, no? So divided pa rin mga tol. Merong mga nag-a-idol kay Xi Meron mga nag-a-idol kay Xi, may mga nag-a-idol kay Biden. Ewan ko sa inyo.
So anong masasabi ninyo mga tol dito sa video na panood natin? Comment kayo sa baba, pag-usapan natin yan. Maraming salamat sa panonood hanggang sa muli. Ako nga pala si Shobaldi. Peace out.